puso. So, nag-comment po si Sir. Sabi niya, nakakatakot daw kainin yung mga ganyan dahil meron daw ipinapahid na lason para hindi mangitim. So, dito po sa Thailand, meron pong natural na pamamaraan para hindi nga mapaitim o umitim ang mga gulay. So, meron po akong isang lemon. Kalahati lang po ilalagay ko. Pipigaan po natin sa tubig. At mabilisan, buksan na po natin ang ating puso. Ang ganda. Kukunin lang po natin yung malambot na part. Agad-agad, ilalagay na po natin sa ating tubig. Yan, ilalagay po natin agad para maiwasan natin yung pag-itim. Ayan o. Diba? So, ganun lang po kasimple. Ayan, so let's eat mga kaumami bago pa man mangitim ang ating mga puso. Meron po ating peanut. Ito naman po yung kutsay, kung tawagin sa amin sa Ilocano, chives or Chinese chives yata. Ito po yung pinanggagamot natin noon sa bukol. Diba? Talagang super herbalist ng mga Thai dahil lahat ay kinakain nila. Mabango. Amoy kutsay. So, haluin muna natin ang mga bagay-bagay para lumasa yung peanut. May sugar din pala ito. Nakahalo na po siya at hilaw na mung bean sprout. Okay. Tikman natin ating pad thai. Sarap. Puso. Meron siyang pakla-pakla. Pero dahil sweet and sour, yung ating noodle, sumasarap yung pakla-pakla niya. Sarap. Meron pa siyang sapot-sapot. Sapot-sapot. Medyo overcook yung ating hipon. Yung ibang pad thai po pala, hindi Thai lime ang nilalagay nila, kundi mangga. Na slice na mangga. Medyo matigas na yun. So, sa sobrang dami po ng kanilang puso ng saging, pinapapak na lang nila. Match na match yung pakla niya, mga kaumami. So, sa mga hindi pa nakapanood, meron na po akong in-upload na recipe kung paano gawin ang pad thai and pad thai sauce. Scroll lang po kayo. Pwede nyo pong gayahin. Subukan nyo po with puso. Sarap. Some restaurant ay wala pong mga puso ng saging. Dahil po siguro yung iba ay iniiwan lang nila or hindi kinakain. Lalong-lalo na kapag syempre kapag mga foreign yung mga kumakain. Kaya sa mga restaurant, minsan walang puso. Pero madalas meron.
Katulad ko noon nung bago lang ako dito sa Thailand, hindi ko kinakain yung puso ng saging. Itinitira ko sa plato. Diba? Hindi ka magigilty na kumakain ng noodle dahil overload naman sa gulay. At hilaw pa. Matigas naman kasi ito. Literal na puso lang talaga yung ating kakainin. May nagko-construction po sa aming kapitbahay. Diba? Hindi siya nangitim. Naisipan ko nga po palang i-share ang video na ito dahil merong nag-comment doon sa aking binili na langka na slice na at nabalatan na. At yun nga, napakaganda ng kulay, hindi man lang nangitim. So, nag-comment po si Sir. Sabi niya, nakakatakot daw kainin yung mga ganyan dahil meron daw ipinapahid na lason para hindi mangitim. So, dito po sa Thailand, meron pong natural na pamamaraan para hindi nga mapaitim o umitim ang mga gulay katulad ng ating ginawa. Ayan, maglagay lang po kayo ng lemon, calamansi or lime sa tubig at saka nyo ibabad yung mga in-slice nyong gulay na usual na nangingitim. Ayan, subukan nyo rin po ang suka at tubig kung wala kayong mahanap na lime. So yun lang ka-umami, sana nagustuhan nyo na naman ang video, paki-share at paki-follow kung hindi ka pa naka-follow. And soon, mamimigay ulit tayo ng 1 para sa mga masipag mag-share at laging nagko-comment sa ating mga video. Bye!